kamusta na po kayo? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas siyempre sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan po, nandito po tayo ngayon nasa on mission po tayo ngayon, na kung saan po ay galing tayo doon sa mga dinalaw natin. At ito, kaya ko po binibidyo ito, na pinapakita ko lang po sa inyo na sunog na po itong lupa. Tingnan nyo, nakikita nyo po sa video, talaga pong walang kaulan-ulan at talagang sunog na sunog po yung mga damo. Grabe. At hindi talaga makapagtanim yung mga magsasaka dito sa amin dahil wala talagang pasya yung ulo ni Gadon sa mga bitak ng lupa. Pwedeng pwedeng ibaon yung ulo ni Mike Abe. Ganun po kalalaki ang bitak ng lupa dito. At yan po, kita niyo po yung damo, talagang pulang-pula sa sobrang bagamat meron pong unti-unting ambon-ambon, ay hanggang doon lang po, tapos sobrang init. Ayan, at kaya ko na rin po ipinidyo sa inyo dahil para ipasyal ko na rin po kayo dito sa amin. Kita nyo naman po yung kalawakan ng aming mga palayan dito, pero yun nga, kahit na gustuhin man nito mga magsasaka magtanim, ay hindi na nila magawa dahil nga wala talagang kaulan-ulan. So, yun ang nakakalungkot. At basta lang ang purpose na lang po natin ito ngayon ay para maipasyal ko na rin po kayo. At para namin yun na rin po yung ganda ng mga tanawin dito sa amin, lalo na ito sa mga sakahan. Ayan po, at ito po bundok na ito po tatagusin po natin itong bundok na ito. Ayan, at kabilang tayo sa napakalayong bayan po yung pinanggalingan namin. At talagang tiyagaan lang talaga dahil unang-una, sabi ko nga, kawawang-kawawa na talaga yung mga tao, hindi na makapagtanim. Dahil ngayon mga saging, talagang tawag dito, tuyot pati mga dahon, mga saging dito. Sa sobrang grabe yung walang ulan, sobrang init. Kanina nag-ambon-ambon naman kanina, kaya yan medyo inuubo tayo ngayon dahil doon sa kabilang bayan ay umambon, pero hanggang doon lang po, paambon-ambon lang, hindi naman niya nilalakasan yung pag-ulan para makapagtanim na ng pala itong mga kababayan natin dito sa Mindoro. Ayan po, basta yan po, ipapakita ko lang po yung mga view dito sa amin na talagang kitang-kita mo yung kahirapan ng mga tao dito. At kaya ko po binidyo ito dahil sinabi ko po nung isang araw sa inyo na hindi nyo muna siguro ako makikita. So yung tuwing umagang upload ko dahil nga ipapakita ko lang kay Gadon kung gaano kahirap ang panahon dito. Ayan po. Ayun kita nyo, tuyong-tuyo po yung yung mga damo. Anyway po, at the same time, para makapagkwentuhan na rin po tayo. At hindi lamang yung sinasabi ni Gadon yung napapakinggan natin at sinasabi ni Mike Ilong na puro mga paninira na lang ginagawa. Ayan. So basta ito, panoorin nyo lang po at para na rin po kayo na masyal dito sa amin. At at the same time, dinalaw na rin po namin yung mga
itinanim namin na mga kamuting dilaw ay nandoon naman po. Hindi naman na nagagalaw pa. Ito na po, magsisimula na po rito yung magsisimula na po rito yung pag-akyat ng bundok. Ayan, at medyo matarik po. Ito na po, at sisigsag-sigsag na tayo ngayon. Ayan. So, yun yung truck na nasa unahan natin, halos hindi na makaahon. Ayan. Sobrang tarik po at sigsag. Hindi niyo po nakikita sa video, pero napakatarik po nito. Grabe. Ayan. Sobra ng nauladan kasi ako, kaya inubo tuloy ako. Ay kailangan nating bumuelo. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa gitna ng bundok. At ayan, kung mahina-hina yung sasakyan mo rito, hindi makaahon. Gaya ng truck kanina na daanan natin, gumagapang na lang. Ayan. Tingnan niyo po, patay na patay po yung mga damo dito sa bundok namin. Grabe. Pasensya po at talagang naulanan kami kanina dahil yun nga, dami namin pinuntahan kanina at medyo naabutan natin ng konting tulong kasi nga talagang walang makain talaga. Ayan, paahon po ito, parang nakikita nyo sa video, hindi, pero ayan, ang tarik po nito. Grabe. Ayan, ayan pa. Kailangan ko na umuilo. Grabe. Ayan po. Ayan. Kailangan po umuilo. Sa ngalan ng sa ngalan ng paglingap sa kapwa. Ayan. Ganito po ang buhay dito sa amin. At kung marami po rito yung mga hindi pinagpala talaga. At kaya nakakasakit lang ng loob yung sasabihin ni Kadon na arte lang daw at hindi naman daw totoo na maraming naghihirap. Ito kitang-kita naman po paano makapagtanim itong mga kababayan natin dito. Ay, ito naman po, palusong ngayon. Grabe. Napakatarik yung lusungin. Ayan dumadaos po siya. Saka sigsag po ito. Ayan. Dito po sa bundok na mga nakikita nyo rito, wala na po kayong hahanapin dito dahil nandito na po lahat. Yung kung gusto mong kung gusto mong lasunin yung mga politiko, mga kawatan, kaya po, nandito na po lahat ng puno ng kahoy na kailangan, mga ugat ng kahoy na kailangan na pang-virus dito sa mga politiko, mga ungas na ito. Ayan, at medyo may ambon-ambon ng kaunti at pero hindi naman tumutuloy. Talagang nakakalbo na itong mga bundok. Kita nyo naman halos wala nang mga kahoy na yung malalaking kahoy, hindi maliliit na lang. Pati po kahoy, hindi po yan pinatay, kundi kusa pong namamatay sa sobrang init po siguro. Yan, mga kikita nyo mga patay na kahoy. At basta po
paalala ko lang po sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, basta po pakaingat po kayo para hindi po kayo magkasakit at napakahirap po magkasakit. Grabe, ang sama talaga ng pakiramdam ko na parang napuruhan yata ako doon sa ambon kanina. Malakas yung ambon kanina. Kung gusto niyo pong malaman ito kung saan yung exact location nito, dinataak natin. Ito po ay sa Magsaysay, Occidental Mindoro po. At ang tinutungo po natin ay yung Bulalakaw. Oriental naman po yon. Kaya magmula po doon sa Occidental ay binagtas po natin itong nakakapangilabot, nakakatakot na mga sigsag na ito para lang sa ngalan lang po ng ating pagtulong sa kapwa. At ayan po, palusong na naman po ito. Pero sa camera, hindi nyo ba kita na napalusong, pero ang tarik po nito. Ayan. Saka puro mga sigsag. Yan po yan, mula po doon sa Magsaysay, Occidental Mindoro. Ayan po, makikita po ninyo, ayan po mga puno ng kahoy, kusang namamatay na talaga sa sobrang init. Grabe. Mula po doon sa Magsaysay, Occidental Mindoro, ngayon po ay tutunguhin natin ang Bulalakaw, Oriental Mindoro, na kung saan po ay mayroon po 15 pamilya yata yung ating dinadalaw dito. Dinadalaw lang po. Ayaw ko na pong mag-mention ng kung ano pa tinutulungan o ano-ano. Hindi na po. Kundi ang atin lang pong i-mention dito siguro yung dadalawin na lang natin. Kaya po siguro hindi nyo pa muna ako makikita dahil kagaya nito, wala kayong nakikita pang bagong upload ko. Hanggang bukas po ito. Ay, hanggang Martes yata. Kasi tatapusin na lang namin po yung mga kailangan namin dalawin dito para makapag-concentrate ako. Hindi po kasi ako makapag-concentrate hanggat hindi ko nadadalaw itong mga dapat kong dalawin. So, ngayon. At maaaring bukas po siguro baka po sa buong Oriental Mindoro naman ang aming gagalugarin. At kasi gusto ko pong talaga matapos dahil baka aalis ako, ay gusto ko masiguro na bago ako aalis ay maabutan man lang kahit na pang 3 buwan nilang pangangailangan. Ayun po, grabe ang sigsag po, sobrang nakakatakot. Yung palusong talagang bubulusok yung sasakyan. Ayan, talagang sobrang pilipit ng sigsag. Ay, grabe. May nadisgrasya pa yata dito na hindi, kala ko nadisgrasya. Ayan po, para at least familiar na po kayo dito sa lugar namin. Yun po ang purpose natin dito, na kaya binidyo ko na lang para maging familiar kayo dito sa amin. Sa susunod po ay isasama ko kayo sa
paghuhukay naman. Ayan. Ayan mga roro. Ayan. Sir, hindi po ba ako nagkamali? Pabulaya ka po ito? Ay, salamat po, salamat. Ayan, may checkpoint sila rin. Akala ko, nagkamali na ako ng tinahak. Gusto ko sanang i-live. Ang problema, napakahina po ang signal. Yan po, makikita nyo na po yung dagat naman. Makikita po rito si babaw ng bundok. Sobrang grabe ang sigsag. Ayun palusong pa. Ayun. Makakatakot dito. Pasensya na po talaga at makati po talaga yung lalamunan ko. Grabe yung kanina yung halos mas malakas sa ambon, kaya medyo nabasa yung bunbunan ko. At okay lang sana kung yung bunbunan ni Bato yung nabasa. Ayan po, dito po sa tuktok ng kalsadang ito, ayan po, ayan, titigilan ko lang. Makikita niyo po dagat ayan. Yan dito sa banda rito. Ayan po, dagat na po yan. Di po ba? Napakaganda po ng tanawin. Ayan, dagat po yan at saka may mga isla-isla. At yan yun. So, yan, sige. Nandito po kasi tayo sa tuktok ng bundok, sa kalsada. Ayan po, makikita niyo po. Napakaganda po yan. At dyan niyo po makikita yung ayaw ko na lang sabihin. Ayan. Naku, siguro pagka na ayan po, yung dagat na kita niyo po ba? Kasi nandito tayo sa tuktok ngayon ng bundok. Dito pagka nag-loss yung preno mo rito, siguradong bubulusok pa dun sa ibaba. Hindi ka mabubuhay sigurado. Baka sasakyan maging parang pinitpit na lata ng sardinas siguro sa tarik. Grabe ang mga sigsag. Medyo marami na rin po kasi yung nagpapahatid ng balita, kaya napilitan na rin po tayong lumabas. At ito ubusin natin ng madalaw silang lahat. Grabe, sigsag. Doon po sa mga subscriber ko na may mga nararamdaman pa, ay yun po, wag niyo pong baliwalain yung itinuro kung yung panasaging, yung tubig na saging. At sigurado po ako dyan. Dahil ginawa ko po yan, tingnan nyo naman.
Kung magkaroon man ako ng sakit, ayan, paubo lang. So, yan po. Napakakwan po yan, napakabisa po yan. Grabe yung siksan. Ay, nako. Yan, at least naipapasyal ko po kayo. Hindi yung lagi nyo na lang nakikita sa akin yung puro na lang mura. At least naiiba naman itong makikita nyo. At talagang kakaiba. Ganito po kaganda itong lugar namin. Kung pinagpala si Birana, pinagpala din po itong lugar namin. Maliban na lang doon sa maliban sa pagiging magaganda at mga gwapo yung mga taga rito, ay mababait pa. Hindi kagaya nitong si Gadon, na nagkiklaim na taga rito raw siya, pero kasi hindi naman totoo yun, kasi nga walang pangit na taga Mindoro. At kung mayroon man kayong makitang pangit dito or malaki ang ilong na kagaya ng ilong ni Larry Gadon, ayan ay dayo lamang po dito sa amin. Ayan, ngayon alam nyo na. Ay grabe oh. Ayan po, ulap na lang po kasi yan po oh. Ayan. Ayan po, dagat po yan. Ay, hindi lang maitutok, ay baka mahulog eh. Hindi ko lang kasi maitutok doon sa kwan. Baka mahulog tong sasakyan. Ayan, napakaganda ng tanawin. Ayan. At least iba yung matatanaw nyo. Isa yung natatanaw nyo lagi dyan yung ilong ni Mike Abe at saka ni Larry Gadon. Ayan po oh. Patay na patay po yung mga kahoy-kahoy dito sa mga damo-damo oh. Yung mga, lalo na po itong mga damo. Sunog na sunog po talaga sa sobrang init. Kaya kahit na masisipag itong mga beneficiary natin, ay kahit anong gawin nila sipag, hindi na masasolusyonan yan kasi nga hindi naman sila pwedeng makapagtanim dahil nga sa kondisyon ng lupa. Ayun, sunog po. Sinunog na nga lang dahil sunog na sunog na. Grabe. Ay, nako. Yan. Oh. Sigsag na naman. Yan, may ambon-ambon eh. May kakaambon-ambon. Ayan o. Ito po nakatutok na ito. Hindi ko na po sasabihin yan. Ayan po yung ayan. Marami pa po kaming dadaanan, marami pa po kaming pupuntahan. Pero para po kasing kwan, sobrang saya po sa kalooban kapag nakikita mo yung mga dinadalaw ay abot hanggang langit, kumbaga, yung kanilang mga ngiti. Yun lang ang nakakapagpon doon, yun lang ang nakakatawag dito, nakakabagbag damdamin. Yun po mga ngiti nila pagka dinadalaw namin, grabe, hindi magkamayaw. Pero itong mga politiko, hindi magkamayaw kung papaanong magnakaw na magnakaw. Kaya ito ang resulta,
gutom ang taong bayan, gutom itong ating mga mamamayan dahil sa walang nahumpay na kananakaw nitong mga gagong mga politikong ito. At kaya ko po iblinag nga ito dahil sa sinabi ko na po dahil nga doon sa sinasabi ni Larry Gadon na walang naghihirap dahil marami daw ano tawag dito, marami daw tao sa mall, hindi ba bang gago? Yun lang pala ang basihan niya, yung maraming tao sa mall kaya walang naghihirap, kaya hindi naghihirap. Talagang kuan, ang pinapairal talaga ni Gadon yung ilong niya, hindi niya pinapairal. Bagay wala naman talagang utak itong si Gadon na ito. Parehas lang sila ni Mike Abe. Ayan, o yan, kita nyo yung buong bundok na yan, o Gadon, tingnan mo ito para matauhang ka. Sobra ka kung makapagsalita Mayroon din po akong i-insert dyan na isang video yung ginawa namin kanina, yung pinuntahan namin yung isang komunidad na kung saan ay talagang totally sa atin po nakaasa kasi talagang wala sila magawa. Ayan, grabe, talagang sunog sa sobrang init. Ayan, medyo gumanda-ganda na yung pero lumalakas po ang ambon. Ayan, in fairness, maganda po yung kalsada namin dito. At kung binadjitan talagang inilalaan talaga kung ano yung budget, yun din po yung makikita rito sa mga proyekto rito. Kasi alam nila na may sisita. Hindi kagaya dyan sa kuwan, sa mga animal dyan sa mga project ng mga senador at mga kongresista na yan. Pipirmahan lang nila yung project, yun naman pala wala naman na-implementa. Kaya ang resulta, mga substandard yung mga ginagawa nilang kalsada. Dito po sa amin, napakaganda po ng kalsada namin dito. Simentado na, asphaltado pa. Ayan, kaya napaka-smooth mag-drive. At saka mga kababayan, sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataong ito na ulitin lang po sa inyo na wala pong tutulong sa atin kundi ang Panginoon. Kaya magdasal lamang po tayo para gabayan tayo para doon sa ating mga pangangailangan. Ayan po nasa gitna po tayo ng bundok. Kaya tinapos po natin yan. Ayan. Ayan makikita nyo sigsag na naman Nasa tuktok po tayo ng bundok. Ay nako, napaka swerte nating mga tao. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng napakagandang tanawin at kung ating aalagaan at pagyayabungin ay talaga namang masasabi nating paraiso para sa ating mga tao ang mga ibinigay niyang ganitong mga tanawin. So thank you Lord sa lahat ng kabutihan mo
sa lahat ng paggabay mo sa amin. Salamat po ng marami. Pero ganun pa rin po, hindi pa rin po nababago yung aking paninindigan na yun po mga binibigay nyo swerte sa akin ay ibigay nyo na pong diretso dito sa mga subscribers ko para sa ganun ay maranasan din po nila yung pagkatiwalaan at maranasan nila yung alawan sa buhay. Yan lamang po ang ulit-ulit ko pong sinasabi at pinagdadasal sa iyo. So, basta po sa atin, mga kababayan, gawin po natin yung parte natin at bahala na po ang ating Panginoon na gagawin din niya yung kanyang parte para sa ating mga kanyang mga nilalang. So, ayan po at sige po, basta panoorin niyo lang po ito dahil pinapasal ko lang po kayo actually. At ayan. Oh, grabe. Napaka-sharp. Sharp nitong sigsag na ito. Oh. Pag sa video pala hindi nakikita yung palusong or paakyat. Samantalang ito po, palusong po ito. Napaka-sharp. Ayan. Ayan. Ay. 3 days mission ito. Hanggat hindi namin madalaw lahat, hindi po namin titigilan para sa ganun ay walang maghihinanakit. Ayan. Walang ka-traffic, ano po? Hindi po gaya dyan sa Manila na hindi mo makikita yung kalsada. Kung makikita mo, puro sasakyan na lang kasi natatakpan ng sasakyan ng kalsada. Ayan po, dito po sa kanan ko ay dagat na po yan. At grabe, dito po kayo dito po yung nakikita niyo yung mga isda na nakikipagkaibigan sa tao. Opo, hindi po ganito, hindi po ako nagbibiro. Kaya maging isda po rito talagang friendly. Maging isda dito talagang may konsensya. Hindi kagaya nitong sika doon na wala namang konsensya, demonyo pa. Ayan. Ayan o. Sa kanan ko po, natatakpan lang po nitong mga kahoy di sa gilid ng kalsada. Pero, paano po yan?
Dagat na po yan. Grabe, pababa oh. Bumadaos-os. Ito nga kapag nawalan ka ng preno rito, ano ko, bulusok ka sa bangin. Wow, tarik. Oh, taas ito. Yan. Grabe oh. Yan po oh, sa kanan ko. Dagat na po. Ay, grabe, ang taas naman ito. Oh. Napaka-sharp nung. Kayang-kaya ni runner to. Ayan. Ito. Inaaka yung motorsiklo dahil hindi kaya. Shout out nga po pala dito sa mga politiko na nagpakasasa sa kilikili ni Kumar. Ayan. At grabe, wala na kayong pinipili. Hindi nyo man lang isinaalang-alang yung mga kredibilidad ninyo. Basta nga rin ang piran, tahasang murahin kayo ng tao. Ganyan kayo ka-animal. Anyway, sige lang. At tingnan natin. Ayan po, mag-enjoy lang po kayo sa panonood ditong lugar namin. Ayan. Ito dito po sa kana ito, mayroon pong napakagandang resort dito. Ay, grabe. Paano na ito? Saan na kaya ito? This way to Rojas. Okay. Ayan na po. Bahay pamahalaan ng Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Nandito na po tayo sa Oriental, galing po tayo ng Occidental. So nandito na po tayo sa Bulalakaw. At malapit na po yung aming dadalawin. At
Pagkatapos po nitong bayan na ito ay naku, saan ho yan? Uy, saan ba? Paano na? Naliligaw na yata ako. Saan ako pupunta, Rojas? Ah, okay. Sis, salamat po, salamat. Salamat po, salamat. Ay. Yan. Okay, siguro mga kababayan, hanggang dito na lamang po siguro dahil mahaba na. Ipinakita ko na lang, napakita ko naman sa inyo yung mga kaganapan dito ay saka medyo mahaba na rin po. So maraming salamat po at ingat po kayo lagi. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Salamat po.